malabo tayong nakakita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikita ko ng bahagya. Ngunit pagkatapos ay nakikita ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Tuloy ng Diyos, sumunod ng Diyos, ulit na Panginoon. Sa tanghaling ito, may kami sa maraming mga sarili na patuloy na aming inilalagak sa iyong harapan sa oras na ito. Panginoon, pagpapagalin mo kami lagi, nasinan mo kami ng iyong mga salita, at pagpahayagan mo kami ng mga bagay patungkol sa iyong katuwiran, at sa iyong mga kalooban, kung ano ang iyong pinagaling na mangyayari sa mga panahong darating, at kung paano mo kami pinalalakad sa iyong mga salita upang matahak namin ang katuwiran mo at maganap sa amin ang iyong mga salita at ang iyong mga panukala. Salamat po Diyos, mayroon kang anghel sa Espiritu ng katotohanan na sa amin ay nagkakayag ng iyong mga salita at sa amin ay tumutuwi upang pahayagan sa amin lahat ng mga bagay ayon sa iyong mga kalooban, sa iyong mga panukala, upang aming mapagtatlo ang lahat ng mga bagay ay pinangyayari mo ayon sa iyong sariling kalooban. Ikaw, Panginoon, ang nagtakda ng lahat ng ito. Tuloy ka, O Diyos, na mag-abot ng aming mga puso. Abutin mo, O Diyos, ang bawat isa ng iyong makapangyarihang kamay, at patuloy mo kami linapin at papanatagin ayon sa iyong mga salita. Puri ito, O Diyos, noon natin sa pangalan ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. Kaya, binasa natin ay 1 Corinthians 13:12. Amen. Praise God. Pahayag sapagkat ngayon malabo tayong nakakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Amen. Tuloy ng Panginoon. Itong binasa natin ay pahayag ng Apostol Pablo na isinasalarawan niya na tayong mga manampalataya ay parang nananalamin. Amen? Parang nananalamin. Sabi niyo, sa isang salamin. At sa isang salamin, ano ang makikita mo? O pag mananalamin ka, ano ang makikita mo? Kala ko makikita niyo ibang tao. Pag mananalamin ka, sarili mo makikita mo. Amen? So wala kang
wala kang papansinin, kundi sarili mo lang. Amen. Sarili mo. Huwag mo nang pansinin yung iba. Kasi nga, sa pananampalataya, ayon sa pahayag ni Apostol Pablo, amen, sa mga taga-Korinto, ariin na rin natin na ito ay ipinapahayag o ipinapaabot sa atin upang tayo ay magkaroon din ng kamalayan. Amen? Kasi ang mga pagpapahayag ni Apostol Pablo ay sinusulat niya sa bawat iglesia na kanyang mga epistle, kanyang mga, anong tawag sa Tagalog? Mga isinulat. Tinatagubilinan niya sila para ang isang iglesia ngayon ay maging maayos. Dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kaya pag may narinig siya, napatunayan niya, kasi sa bawat church mayroon din namang pinabibisita niya. Si Timoteo, pinabibisita niya sa ibang mga church, yung mga kasama niya. Silvano, yung mga kasama niya, bumibisita rin sa mga church yun na napupuntahan niya. Kung hindi niya mapuntahan, pinapupunta niya ba kung sino malapit. Nakikibalita siya. Noon, ang balitaan, sulat-sulat lang. Ang tagal. Pero dito nga, nagbigay siya ng pagpapahayag sa mga taga-Korinto para maituwid nila yung kanilang mga gawa. Amen. Isa sa mga fault na nakikita ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay yung mga babae, sila na yung namumuna. May nagsasalita sa harap, yung mga babae, talagang malalakas ang loob, sila yung gustong mamahala. Sila yung gustong mamahala. Inayos na Apostol Pablo yun. Kasi kaya sabi niya, ang mga nasa iglesia, kayong mga babae, manahimik. So, mali ang pagkakaunawa ng iba. Sa lahat ng iglesia, bawal lang tumayo ang babae. Sabi lang naman, manahimik. Kasi nga, sa Korinto, talagang, siguro yung pagsisera na sinasabi ni Brother Joseph, magpakialam sa mga bagay ng iba. Nagbibigay ng authority siguro si Apostol Pablo sa dito sa mga taga-Korinto, ay ang dami namang nakikisali. Sabi niya, manahimik kayo. Hindi yan nararapat. Sabi pa niya sa ibang mga talata, pasakop kayo sa bawat pamunuan. Amen? Pasakop kayo sa bawat pamunuan. Which is, yun talagang para sa atin yung lahat, hindi lang sa mga Romans. Amen? Yun lang kasi, mga pagtutuwid ni Apostol Pablo sa mga iglesia na tumanggap sa kanya at tumanggap ng Ebanghelyo. Amen? Sa atin naman, wala tayong ganun. Pero ariin na rin natin. Kasi minsan, baka mamaya nadadaya tayo ng ating sarili. Gusto na nating magsalita. Pwede rin naman, may kalayaan tayo sa magsasalita. Ngunit, ilagay natin sa kaayusan ng lahat ng mga bagay. Sabi na Apostol Pablo, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Amen? Gusto nyo magsalita? Pwede lang. Walang pumipigil sa atin. Walang sinasabi dito, babae ka lang o bata ka lang. Hindi. Dahil tayo, nung tumanggap tayo kay Kristo, amen, wala na yung pagtatangi. Amen? Wala nang pagtatangi. Wala nang babae o lalaki. Pare-pareho tayo sa harap ng Panginoon. Wala nang bata o matanda. Amen? Kung may gusto kang sabihin, pwede lang, idaan lang natin ang lahat ng bagay sa kaayusan. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. So, yun ang mga pagtutuwid na Apostol Pablo sa mga iglesia. Amen, sa lahat ng mga bagay. Kaya ito, nararapat lamang na mapag-aralan natin ang bawat pagpapahayag ni Apostol Pablo upang sa ating sarili ay maiwasan na natin na tayo ay maging kadahilanan ng kaguluhan o maging kadahilanan ng katitisuran
maging kadahilanan ng pagkakabaha-bahagi, hindi nararapat ang mga bagay na yun. Amen? Tayo, sa Iglesia ng Diyos, ay marapat lamang na magkaroon ng ayusan, magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng pagtutulungan at pagdadamayan. Amen? Si Apostol Pablo nga, tuwing pupunta siya sa ibang mga iglesia, sabi niya, ihanda na ninyo ang inyong mga ambagan. Ano? Dahil yung mga nakukulit na niyang ambagan, dinadala din niya doon sa ibang church na siguro kulang. Amen? Dinadala niya kung saan kulang. Itinutulong din niya yung mga bagay. Ganyan si Apostol Pablo. At ito, iparihin natin na sa atin din na para tayong nananalamin. At pag nanalamin ka, sarili mo lang muna. Amen. Sarili mo lang muna makikita mo. So, tayo at ang salita ng Diyos lang. Amen. Tayo lang muna. Huwag na natin isama muna yung iba. Dahil kung isasama mo yung iba at siya hindi na nalamin sa salita ng Diyos, baka ihambing mo yung sarili mo sa Kanya. Bakit siya ganon? Bakit siya ganito? Tingnan natin ang ating mga sarili ayon sa salita ng Panginoon. Sapagkat ngayon ay malabo tayong nakakikita sa isang salamin. Ngunit, pagkatapos, bakit kaya malabo? Amen? Baka malikabog na. Anong dapat pag malikabog na? Amen. Yung Bible nyo, baka malikabog na rin. Sa akin, malabo na yung Bible ko. Kasi nga, maliban sa maliliit na yung sulat, medyo may effect na rin yung mata ko. Malabo na makabasa. Ngunit salamat sa Diyos, binigyan niya ako ng unawa, ng karunungan, nasa isip na. Nasa isip na. Hindi man naman lahat, pero yung mga bagay na mahalaga ay pwede nating i-recall anytime. At salamat sa Diyos, meron pa rin mga, sa pag-aaral, meron pang mga dinadagdag ang Panginoon patungkol sa unawa. Ito, malalaman natin mamaya. Ang ganda, ang ganda. Mananalamin tayo. At ang salamin natin ay ang salita ng Diyos. Hindi ko na kayo dadalhin sa kung anong pag-uugali ang gagawin natin sapagkat alam na natin dapat. Okay, 1:27 ng Philippians. Nangin nyo lamang paumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Okay, manalamin tayo. Ano ang ating lifestyle? Paumuhay, lifestyle ba yan? Pwede rin. Sabi, meron akong patuloy dun sa aking nasabi. Ay, ayun. Di ba nasabi ko sa inyo dati? Parang sa ating pananampalataya. Ayaw ng Diyos na tayo ay yumaman ng sobra. Ayaw ng Diyos na tayo ay maganda rin naman sana kung makatutulong. Amen. Kung makatutulong. Ngunit minsan kasi hindi. Amen. Unang-una, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng kasamaan. Amen. Ang pag-ibig sa salapi, ugat ng kasamaan. Pag marami ka ng salapi, nandun na yung isip mo. Amen. Pag marami ka ng pera, nandun na yung hindi ka naman palagay. Hindi nyo alam kung saan nyo itatago. Diba? Kasi natatakot kayong makita ng magnanakaw. O kaya natatakot kayong makita ng asawa nyo kasi baka kumitin din. Diba? Natatakot tayo. Hindi. Kidding aside. Pag marami ka ng pera, nandun na yung attention mo, nandun na yung focus mo. Sabihin na natin, andyan ka pa rin sa paglilingkod, pero hati na. Hati na. Ito pa, siyempre,
bago mo rin na-acquire. Hindi ko naman sinasabi yung marami kang pera, pero sinasabi ko sobra-sobra na. Amen? Sobra-sobra na. Wala ka ng paglagyan, pero hindi ka pa rin kontento. Amen? Marami na, sapat na para sa iyo. Amen? Pero hindi ka pa rin kontento. Amen? Gusto mo pang madagdagan, gusto mo pang dumami. Doon na nagsisimula yung pag-ibig sa salapi. Kasi marami na. Sobra na. Oh, sabihin mo, para sa future ko. O sige, kwentahin mo nga. Ilan ba kakainin mo sa isang buwan at sa isang taon? Kung para sa iyo lang. Amen? Ngayon, kung nakwenta mo na sobra para sa anak mo, sige, isama na natin sila. Ngayon, pag nakwenta mo na at sumubra na doon yung kayamanan mo sa needs ninyo, at gusto mo pa rin talagang magparami, ayun ay doon na dumarating yung pag-ibig sa salapi. Amen? Kasi sobra na naman eh. Maliban na lamang kung mayroon kang kaisipan na anumang sobra sa iyo, ipanata mo sa Diyos. Anumang sobra sa tatangkilikin mo, ibibigay mo sa gawain. Bahala ka maunaka sa Diyos. At bahala na rin ang Diyos makipag-deal sa iyo. Pag hindi mo ginawa, lagot ka sa Diyos. Subukan nyo nga yan. Kwentahin nyo yung needs ninyo, pangailangan ng anak mo, hanggang makapagtapos ng pag-aaral. Kwentahin mo kung ilan, hanggang saan ang kaya ang value na pwede mong ariin. At ipahako mo sa Diyos, ang sobra sa ganung bagay, ibibigay mo sa gawain. Subukan natin ang Panginoon. Pwede? Subukan niyo ang Panginoon. Sabi naman ng Biblia. Ayaw kung hindi ibinigay, magsikap ka pa. Or may bagay na nakikita ang Diyos sa atin. Bahala ng Panginoon. Santiago 5:3. Ang inyong ito at ang inyong pilak ay kinakalawang na. Hindi naman gawin. Kasi sobra-sobra na. At ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patotoo laban sa iyo. Kaya ayaw ng Diyos ang mga mananampalataya na higit sa kailangan mo ay magkaroon ka ng higit pa. O hangarin mo ba na higit pa? Kasi nga, yung mga sobra na ito, magiging laban sa'yo. Higing sa'yo ng Diyos. O, talagang, aanuin sa'yo ng Diyos. Ibigay mo na lang sa gawain. Wala pang sisingilin sa'yo ng Diyos. Magiging laban sa'yo. At gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman, kayo'y nagtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Kayong mga nagtipon ng mga kayamanan na ito, nang sobra-sobra at higit-higit pa, na higit pa sa inyong pangailangan, doon na dumarating yung pag-ibig sa salapi. Amen? Pag-ibig sa salapi. Kaya, sabi ko, naging patutuo ito doon sa sinasabi ko na ayaw ng Diyos na tayo maging sobra-sobra sa kayamanan sa sanlibutan dito. Amen? Maliban na lamang nga, kung mayroon kayong puso na sobra sa mga pangailangan nyo, ibigay nyo sa Panginoon. Amen? Kung makakuha kayo ng ginto rito, 10% ang sa akin. Isasama ko rin kayo, ayun na, sa kanila. Sa gawain na. Ibigyan tayo ng Diyos, di ba? 10% lang sa akin, sa Diyos ay 10%. Pray ng Panginoon. Kung bibigyan tayo. Okay? Kasi ayaw ko na makita tayo ng Diyos doon sa mga bagay na sobra sa ating mga tinatangkilik na hindi mo naman na kailangan. Gusto nga namin maibenta yung bahay dyan sa langit. Kasi unang-una, pagtustos doon. Secondly, mahirap ng
i-maintain yung dalawa. Punta mo yung isa, mapabayaan mo yung isa. Punta mo yung isa, mapabayaan mo yung isa. Mahirap i-maintain. Mahirap i-maintain. Kaya parang sobra na siguro, ibenta na lang. Makatulong pa rin sa isang pangailangan sa isang bahay, makapag-focus ka pa sa isa. Kasi pag dalawa, mahirap. Amen. Okay. Sawa niya kami italangin sa Panginoon. Ito, huwag na huwag tayo masumpungan ng Diyos. Ako, may mga bariyang kinakalawang doon. Barya-barya na doon. Kasi matagal na hindi nagagamit. Philippians 1:27. Ito yung katuwiran ng Panginoon. Sa inyo, ang inyo lamang po mo ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo makita o walang man sa lahat ninyo ay mabalitaan yung kalagayan na kayo matitibay sa San Espiritu, na kayo ay mga kaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ito ang purpose sa atin. Amen? Na ang ating kalagayan ay maging matibay sa Espiritu na nagkakaisa ng kaluluwa at na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Amen? Meron wala, magsikap tayo sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Amen? Mainit, umuulan, magsikap tayo sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Yun ang gustong makita sa atin ni Apostol Pablo. Pero wala na si Apostol Pablo. Sino ngayon ang titingin sa atin? Ang Diyos. Amen? Magsikap tayo sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Maputik man, walang putik dito sa atin. Sa Sidar marami. Amen? Maputik o matigas ang lupa, sikapin natin lagi na mayroon tayong pagpapahayag ng ating sarili sa Diyos, na tayo ay nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Amen? Yung mga kasabihan ng mga magagawa noon, rain or shine, Christ is mine. Amen? Sa meron o sa wala, tayo ay magsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. At habang tayo nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo, ito, ang atin lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat, maging ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Lahat ng mga pagpapahayag ng ating Panginoong Kristo ay gamitin natin para tayo makapanalamin ano ang aking kalagayan sa pananampalataya sa harap ng Diyos. Amen. Kalagayan ng ating pananampalataya sa harap ng Diyos. Ano tayo sa harapan ng Panginoon? Tayo ba ay karapat-dapat na iligtas ng Diyos? Okay. Ito ang marapat sa atin. Na tayo ay maging kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. Mayroong talata yan, hindi ko lang mahanap na tayo ay maging wangis ng Jesucristo. So, yun muna ang puntahan natin. Sa ating pag-reflect, yung reflection natin sa words of God, pananalamin natin sa salita ng Diyos, ang nais ng banal na kasulatan na tayo ay maging wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung paanong siya ay naging sakdal, tayo na naman ay maging sakdal sa paningin niya. Dahil siya ay nagbigay ng isang halimbawa para ating tularan. Amen? Nagbigay siya ng halimbawa para atin itong tularan. Anong halimbawa? Kunin na lamang natin, halimbawa, pag-ibig na ipinahayag o pinakita ng ating Panginoong
Yeso Kristo. Mayroon siyang pinahayag, nakalimutan ko na saan nabasa. Kung nabasa ko na ito minsan, na inibig niya hanggang sa huli, inibig niya ang sanlibutan. Hindi yung gawa ng sanlibutan, kundi ang mga bagay na nasa sanlibutan. Iba natin tayo. Isang book yata, Luke 31, tingnan niya natin. Hindi, 12, verse chapter 12. 1. Ay, hearing. Sa Luke din. Walang dito siya doon sa isang. Ito, ang ating Panginoong Kristo, inibig niya ang sanlibutan hanggang sa kahuli-hulihan. Kasi yun, yung senaryo na yun, ay yung ipapako na ang ating Panginoong Kristo. Papako na siya. Yun ang ipinahayag doon ay inibig niya ang sanlibutan hanggang sa huli. So, inibig niya ang sanlibutan. Kaya sa pamamagitan noon, ganun din tayo. Ibigin din natin ang mga bagay na nasa sanlibutan, ngunit hindi tama ba? Ibigin natin ang sanlibutan. Paano ba sabihin? Huwag ang gawa ng sanlibutan. Ayun. Ibigin natin ang sanlibutan. Huwag ang gawa ng sanlibutan. Amen? Ano ba ang bagay na nakalulugod sa Diyos? Amen? Yun ang hindi sa sanlibutan. Kaya nga, yung ating paumuhay ay maging ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Ano ang bagay na ipinahayag ng ating Panginoon kay Apostol Pablo ay Ebanghelyo ni Kristo? Anumang bagay na ipinahayag sa bagong tipan na nagpapangaral sa bawat mananampalataya ay siyang Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Balikan natin yung Philippians 2:15. Upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing ligo at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Amen. Manalangin tayo. Nakikita niyo ba ang kaluwalhatian ng salita ng Diyos sa inyo? Amen. Nakikita niyo ba ang kaluwalhatian ng salita ng Diyos sa inyo? Yun ang magliliwanag sa inyo. Yung kaluwalhatian ng salita ng Diyos. Amen. Hindi kayo magliliwanag. Kundi yung salita ng Diyos na nasa sa atin, yun ang mahayag. Kaya ang pamumuhay natin ay base natin lagi sa salita ng Diyos. Amen? Base natin lagi sa salita ng Diyos. May mga apps naman dyan na pwede ninyong makita pag ikaw ay nag-aalinlangan, anong mga verse ang pwede mong hanapin. Siguro pwede nyo magamit yun. Words of God pa rin naman. Amen? Ngunit yung understanding sa mga talata, hayaan nyo ang Espiritu ang mangusap sa inyo. Huwag ninyong kunin yung kanilang mga pagpapaliwanag. Kasi iba yung pinagdaanan niya, iba ang pinagdadaanan mo. Amen ba? Ngayon, paliwanag niya doon sa talatang binigay sa'yo. May iba naman. Yung pinagdadaanan mo, iba. Hindi mali ang interpretasyon sa'yo, ang dating sa'yo. Amen? Hayaan natin na ang talata ang mangusap sa iyo ayon sa pahayag ng Espiritu. Hindi sila na nagsulat o yung mga ibang author ng mga books ang magsabi sa iyo kung anong paliwanag sa mga bagay. Huwag kayong masyadong
mapaniwalain sa kanila. Amen ba? Kasi iba-iba ang interpretasyon ng talata ayon sa iyong conception. Ayon sa pananaw mo, ayon sa paniniwala mo, at ayon sa pinagdadaanan mo. May mga talatang ganun. Amen. Base sa iyong mga pinagdadaanan. Ngunit may mga talata naman na talagang fix ang pagpapahayag. Lalo na kung ito ay mga turo at aral. Talagang dapat tayo ay manatili kung ano ang pinapahayag ng talatang iyon. Hayaan nyo na ang Biblia ang mangusap sa inyo. Ang Espiritu ang magpahayag sa inyo kung ano ang kaugnayan ng talatang iyon sa inyo. Amen? Manalangin tayo kung ano ang kapahayagan ng talata. Amen? Patungkol sa mga bagay nito. So, ang minumungkahi ng talatang ito na tayo ay maging ilaw ng sanlibutan. Ayan. At kayong tulad sa mga ilaw ng sanlibutan. Paano tayo magliliwanag sa sanlibutan? Amen. Sa mapanganib na sanlibutan, mapanatag ka. Sa madilim na sanlibutan, magliwanag ka. Amen. Sa sanlibutan na puno ng kasamaan, maging mabuti ka. Amen. Ang sanlibutan na puro na lamang kasinungalingan, daming fake. Minsan pati kaibigan fake. Amen. Maging totoo ka. Maging iba tayo sa sanlibutan. Mag-iba tayo sa sanlibutan. Kaya nga sabi ng Biblia, Romans 12:2, na huwag tayong makipamatok. 12:2 ng Romans. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. So mag-iba tayo sa sanlibutan. Anong ginagawa ng sanlibutan? Huwag natin sa ngayunan gawin natin kung ano ang lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Gawin natin kung ano ang iba sa kanila na hindi nila naunawaan, ngunit sa atin ay ipinapahayag at ipinapakilala sa atin ng Panginoon. Iba lang naman sila, nagtitipon-tipon din sila. May Kristo din sila. Ibang Kristo yun. Amen. Pero sa atin, tayo ay nagtitipon-tipon upang purihin ang Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Yun ang dapat. Yung pagtitipon-tipon nila iba. Amen. Naingay din sila. Kaso may manok sa gitna. May Kristo din yung mga yun, di ba? Pero sa atin, ang ating Diyos ang binibigyan natin ng kaluguran, at ang Diyos ang binuluwalhati natin sa lahat ng bagay. Huwag natin sa kayunan sila. Amen. Sila naglalasing. Linggo-linggo, marami yan. Sabado pa nga lang pero sa atin, anong ginagawa natin? Nagpapakalasing din tayo sa Espiritu ng Diyos. Amen? Nalasing na ba kayo? Hindi naman sobrang lasing, kunti lang. Ano? Kaya kanina, naramdaman natin ang presensya ng Diyos. Amen? Ano ang ginagawa ng sanlibutan? Huwag natin sa kayunan. Mag-iba tayo ng pag-iisip. Magbago tayo ayon sa gawa ng sanlibutan. Baguhin natin ang ating mga gawa. Baguhin natin ang ating mga pag-iisip. Kaya nga tayo tinawag ng Diyos sa gawain ito.
Nung una, tinuruan tayo ng lahat ng mga aral upang tayo kung paanong ang Diyos ay siyang ilaw. Ang Diyos ba o si Jesus Christ? Ilaw, si Jesus Christ. I am the light of the world. Sino nagsabi? Si Jesus Christ. Ang Diyos kasi siya talaga may-ari ng lahat. I am the light of the world, sabi ng ating Panginoong Kristo. Tayo naman na mananampalataya ni Kristo ay maging ilawan, umumunting mga ilaw ng sanlibutan sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, sa pamamagitan ng ating pamumuhay ayon sa Ebanghelyo, sa pamamagitan ng halimbawa, amen, para sa iba, na tayo nga ay lingkod ng Diyos. Sila nagpapakaabala, amen, sa mga bagay sa sanlibutan. Pero yung pinagkakabalahan nila ay they are looking for something. Meron silang gustong makuha. Yung mga nagsusugal, gusto nilang yumaman sa pamamagitan ng pagsusugal. Pero sabi ni Mrs., sa pagsusugal, lahat talo. Ang nananalo, yung bangka, yung barko. Lahat. Mananalo minsan yung player, pero susunod na pagkakataon, puro talo na yan. Amen. Walang nananalo na sulat. Yung barko lang nananalo, yung barko din. Amen. Ganun din, may mga nagpapakayaman. Abala sa pagpapakayaman. Ang kanilang ninanasa ay ang salamin. Pagpapakayaman. Pero sa atin, tayo abala sa kung ano ang nararapat para sa spiritual. Amen? Para sa spiritual. Okay. Ang atin lang pamumuhay, ang maging ilawan tayo ng sanlibutan. Balikan muna natin yung 1 Corinthians 13, 12. Okay. Ito, nakikita na natin ang sarili natin. Kung ayon ba tayo sa Ebanghelyo ni Kristo, kung tayo nga ba ay lumiliwanag na ng ayon sa liwanag ng kaluwalhatian ng salita ni Kristo, dapat. Amen. Dapat, sapagkat si Kristo ay nagbigay halimbawa sa atin upang tularan natin. Ngayon, may mga nananalamin na hindi nila makita mga bagay na ito. 1 Corinthians 2 Corinthians 3:18. Dalawa tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nagbabago tayo sa gayunding larawan. Kanina, malabo, habang tumitingin ka sa salamin, lumilinaw. Amen? Hanggang sa mamaya, nakikita mo na yung sarili mo, hanggang sa tatagal, nakababad ka sa salita ng Diyos, kilala mo na yung sarili mo gaya ng pagkakilala sa iyo ng iba. So ito na, tumitingin gaya ng isa sa salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nagbabago tayo sa gayunding larawan. Nagbabago yung paningin mo. Mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. From glory to glory. Ano? Nakikita niyo na yung salamin? O baka mismo salamin, wala kayo? Baka wala kayo salamin. Meron pa yan. Romans 1:17. Okay. Ito yung from glory to glory. Romans 1:17. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng sulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. We are called
through faith. Amen? So hanggang sa matapos ang ating gawain, kailangan mahayag tayo sa pananampalataya. Kaya sabi ng Apostol Pablo kanina, from glory to glory, from faith to faith. 3:18 ng 2 Corinthians. Balikan natin. Amen. Ang gandang ang gandang magmuni-munihin. Gaya ng isang salamin ay sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon. So yung ang reflection natin o ang sasalaminin natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. What is the glory of Christ? Ano ang kaluwalhatian ni Kristo? Ano ang nahayag sa ating Panginoong Jesucristo? Amen. Kung titignan ninyo ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, nakasulat na yan sa Isaiah. Sabi niya doon, parang isang halamang itinanim saan? Sa batuhan. Si Jesus Christ yun. Yun yung Diyos na nagkatawang tao. At ngayon siya kinikilala natin Diyos na bumalik na siya sa kaluwalhatian. Pero nung siya ay nasa lupa, wala kang makikitang kagandahan sa Kanya. Hindi ako may sabi nun na Biblia. Nakahula na yan. Yung nagbasahin na sa Isaiah 53. Nagkakamot. Punta nga natin sa Isaiah 53. 53:1. Ayan, ito nga yun. Sino niniwala sa balitang ito? Na si Kristo ito, verse 2. Siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang paradig at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa Kanya. Wala. Hindi sa special. Tuloy mo. Tuloy natin. Siya'y hinamak at tinakwil ng mga tao. Si Kristo, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa sa pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinahalagahan siya. Jesus Christ talaga yan. Verse 4, meron ba? Tunay na Kanyang dinala ang ating mga karamdaman, si Jesus Christ. At dinala ang ating mga kapanglawan, si Jesus Christ. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos, at dinalang ating. Amen? So it is Christ. Sino ba nagdala ng ating karamdaman sa krus? Si Kristo. Amen? Sino ang nagdala ng ating mga kapanglawan? Si Kristo. Amen. So kung isasalarawan natin, sana yung the glory of the Lord, yun ang ating makita na nahayag din naman sa atin habang tayo ay nananalamin. Amen? The glory of the Lord. Okay, balikan natin sa 2 Corinthians 3:18. Ang gandang tingnan kasi. Kaya kung tayo ay isang sariwang halaman na itinanim sa tuyong damuhan, huwag tayo magreklamo. Amen? Huwag tayo magreklamo. Si Kristo nga, lumaking ganun. Amen? Lumaki siya sa kahirapan, lumaki siya sa kapanglawan. Amen? Lumaki siya na itinaguyod niya ang kanyang sarili. Bakit? Sa taon na 12, nagkakampentero na. Kaya tinawag siya Jesus the Carpenter.
Nagkakarpintero na. Hindi ganun kasagana ang buhay noon. Kailangan nilang pumayag. Anak siya ni Jose na karpintero. Kaya sinasama siya pag may gagawin. At ang kinakarpintero nila noon, hindi kahoy. Hindi simento na hinahalo. Hindi, bato. Alam mo yung bato, titik-tikin mo yun para maging bahay. Ganun ang bahay noon. Mga bato, tinik-tik para maging kuweba, para maging pwedeng silungan. Yan ang gawa ng mga karpentero noon. Tingnan yung bahay ng Israel, nasa cliff, nasa mga bato, nasa mga bundok. Tapos ang daming bahay doon sa butas-butas sa baba. Amen. So huwag natin hanapin ang sarili natin ayon doon sa mga bagay na nasa sanglibutan. Amen. Kundi tingnan natin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Okay, sa ganung kalagayan, nagtiis ang ating Panginoong Kristo. Naghirap ang ating Panginoong Kristo, ngunit pinagtagumpayan niya ang mga bagay niya. Hinamak ang ating Panginoong Kristo, pinagtagumpayan niya. Amen? Siya ay pinagbintangan ng makasalanan, ngunit hindi siya nagbigay ng sumpa sa kanila. Ano pang binigay niya? Tatawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Maging ganun nawa ang ating saloobin. Kaya niyong gawin yun, habang hinahamak kayo, tatawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Maging reflection tayo ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa kaluwalhatian ng Panginoon. Nagbabago tayo sa gayon ding larawan. Mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoong na Espiritu. Amen. Noong ang Panginoong Jesucristo ay nasa laman, siya ay tao. Pero ngayon, ang sabi niya na rito, gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Sa payag na Apostol Pablo, ang Panginoon sa panahon na yan ay siya ng Espiritu. Amen. So, salaminin natin. Yung nabasa natin kanina, nagbabago tayo ng linding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Amen. From glory to glory. Mayroon pa palang i-level up yung kaluwalhatian. Meron pa. Okay. Paano mag-level up ang kaluwalhatian ng Panginoon? Kung maunawaan mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Tutuloy na ba natin? Sa susunod na to. Kasi maaga pa ay alas 12 na. Eh, paano mag-level up ang kaluwalhatian? Ang kaluwalhatian ni Kristo ay talagang mamamangha ka na. Kahanga-hanga na talaga. Bakit? Yun nga, naghirap, nagtiis, dinuraan, sinuntok, pero hindi siya nagbigay ng masamang salita sa mga umalipos na sa Kanya. Amen? Let's reflect to that. Tayo ba? Baka mamaya, masagi ka lang. Kung ilang salita nang napitawan mo na masasakit. Manahimik na lang tayo. Ganun. Amen? Huwag na tayong makipagsabayan sa mga tao na walang katuwiran at masasama. Huwag na tayong makipagsabayan sa kanila. Kasi wala ka talagang, hindi ka mananalo sa kanila. Wala kang katuwiran eh. Lahat pwede. Lahat ay sasangayunan niya. Wala siyang katuwiran. Huwag tayo makipagsabayan sa kanila. Amen?
Ang sabihin lang natin ay ang katuwiran ng Diyos. Kung hindi nila tanggapin, bahala na ang Diyos sa kanila. Ang Diyos ang katanggap. Ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng hatol sa mga katuwiran ng Diyos na hindi nila tatanggapin. Okay, gaya ng salamin, sa kaluwalhatian. Mayroong mga tao kasi na hindi nakikita ang mga kaluwalhatian na ito. Sino-sino ang mga to? Yung mga may talukbong. First, 2 Corinthians. So, 2 Corinthians 4:3. Ito. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak. Okay. Sabi ko sa inyo kanina, ang salamin natin ay words of God. Ang salita ng ating Panginoong Kristo, ang ebanghelyo. Ngayon, kung ang ebanghelyo ay natatalukbungan pa sa mga nangapapahamak, ito ay may talukbong pa. Pero sa mga nakaunawa, maliwanag na sa kanila. Bakit nga? Nagbabad ka na sa salamin, luminaw na ang salamin, nakita mo na ang kaluwalhatian ng Panginoon, at ang lalo pa ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ano? Ano ang level up na kaluwalhatian ng Panginoon? Pag nakita mo to, ang sabi ng Biblia, malinaw mo nang nakikita ang sarili mo. Verse 4. Na binulag ng Diyos ang sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Kaya nga may talukbong, hindi sila makakita. Upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Okay, ang pinag-usapan natin dito, kaluwalhatian ni Kristo. Amen? So, unang pag-aralan ng kaluwalhatian ni Kristo. Ang mga nasa sanlibutan, hindi nila makita ang kaluwalhatian ni Kristo. Amen? Yung iba siguro, nakikita nila. Ngunit, hanggang doon lang. Hindi nag-level up yung kanilang pangunawa. Hindi nagpunta sa mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Nung pinag-aralan nila ang kaluwalhatian ni Kristo, nandun lang sila sa kaluwalhatian. Hindi umabot doon sa hanggang sa kaluwalhatian. Okay? Pero yung iba talagang natalukbungan. Hindi nila lubos na kilala ang kaluwalhatian ni Kristo. Amen? Verse 5. Kasi binulag sila, natalukbungan. Sabagat hindi namin pinapangalan ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Verse 6. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman. Magandang halimbawa talaga ito. Ilaw sa kadiliman. Itong ilaw sa kadiliman, siguro next week ituloy natin. Basta ang tema natin ay from glory to glory. Okay, magniningning sa ilaw na kadiliman na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala. Ito na, sa kaluwalhatian ng Diyos. Kanina, kaluwalhatian ni Kristo. Ngayon, kaluwalhatian ng Diyos. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Mayroon pa bang i-level up ang kaluwalhatian ni Kristo? Kasi, ang sabi doon, na magbago kayong pag-isip hanggang sa mamasdan ninyo ang kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Oh, may level up pa ang kaluwalhatian ni Kristo. Ang alin? Kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang kaluwalhatian ng Diyos ay makikita natin kanino? Sa mukha pa rin ni Kristo. Yun yung sinasabi ko, yung pahayag na sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Nahayag sa atin ang kaluwalhatian ni Kristo.
Amen? At nung pinag-aralan pa natin, pinagtuunan pa natin ng pansin ang Ebanghelyo, naunawaan natin, amen, na si Jesus Christ ay siyang kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Na hindi naman ito sinisira ang ating paniniwala na iisang Diyos at ang Diyos ay nagkatawang tao. Bata pa lang, alam ko na ang Diyos ay nagkatawang tao. Sinuturan sa amin yan. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Amen? At ito, ang Diyos ay nagkatawang tao. Si Kristo may kaluwalhatian dahil siya ang Diyos na nagkatawang tao. At ang kaluwalhatian naman ng Diyos ay si Kristo dahil ang Diyos din ang gumanap. Siya rin naman ang nagsakatuparan ng kanyang salita. At siya ay nagkatawang tao. Ulitin ko, Hebrew chapter 12 verse 2. Masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Sa English, looking unto Jesus, si Jesus yan ha, the author and the finisher of our faith. Siya yung nag-akda, siya yung nagplano, siya yung nagpanukala. Pero ang sabi dyan, si Jesus. Yung Jesus na yan, yung dati niyang kalagayan nung siya ay nagtakda ng lahat ng mga bagay na ito. Siya rin ang gumawa. Siya ang tumapos ng ating pananampalataya. Who for joy that was set before Him, endured the cross. Tiniis niya ang cross dahil nakita niya ang kaluwalhatiang mahahayag sa Kanya. Amen. Na ano? From glory to glory. Amen? From glory to glory. Diyos gusto ng Diyos. Kasi, maluwalhating Diyos, alam naman na natin yun. Pero nagpahayag pa ng mas lalong dakila ang kaluwalhatian ng Diyos. Despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Kaya dito, nagpapahayag siya ng marami pang mga bagay. At sasabihin ko pa sa inyo, kung patuloy tayo na magsasaliksik sa salita ng Diyos, higit pa sa kaluwalhatian ng Diyos na alam natin ngayon, ang maunawaan natin sa panahong darating. Amen? Kaya nga, ang Diyos ay maluwalhati. Nung siya ay nagkatawang tao, mas lalo siyang naging maluwalhati. Nung siya ngayon ay bumalik sa kanyang kalagayang Diyos at nagtakda ng lahat ng mga bagay na ito at maging ng pagliligtas niya sa mga hintil, mas maluwalhati siya ngayon sa mga hintil. Amen? At ang kaluwalhatiang ito ay masihigit pa kung tayo ay makakasaksi, kung masasaksihan natin ang paghahari ng Diyos sa sanlibutan na ito hanggang sa mga darating na panahon. Mas higit pang kaluwalhatian ang mapag-uunawa natin para sa ating Diyos. Hindi mo matapos ang kaluwalhatian ng Diyos kung kaluwalhatian ng Diyos ang pag-aaralan natin. Magpapahayag pa siya ng higit pa at higit pa sa mga darating na panahon. Amen. Okay. 13:18 nga ng 2 Corinthians, balikan natin. O 3:18. Walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng isang salamin na kaluwalhatian ng Panginoon ay nagbabago tayo sa libleng larawan mula sa kaluwalhatian
hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Espiritu. Amen. Kaya, lagi tayong manalamin. Amen. Bago tayo gumanti, manalamin tayo sa salita ng Diyos. Amen. At sana doon sa salamin, ang Panginoon ang makita natin. Hindi ang ating sarili. Ibang salamin ito, no? Ibang salamin. Sa pagsasalamin natin sa salita ng Diyos, sana ang wangis ni Kristo ang makita natin. Hindi ang ating sarili. Kaya bago tayo magamit, bago tayo gumanti, bago tayo gumawa ng isang bagay na alam natin na hindi naman dapat, amen, manalamin tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga, upang tayo ay maging ilaw. Saan natin nabasa yung ilaw kanina? Ay, sana? Sa Corinthians. 2 Corinthians 4:4. Na 6. Ayan. Diyan ang Diyos at nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Amen. Nagniningning sa liwanag. Magpakasipag tayo sa paggawa ng mabuti. Amen. Sawatain natin o salungatin natin ang gawa ng sanlibutan. Lumagay tayo sa katuwiran ng Diyos at manahan tayo sa liwanag. At kung tayo ay mananahan sa liwanag, Matthew 5:14. Kung tayo ay nasa kaliwanagan, ito, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatayo. Kita nyo kung paano natin yung ang salita ng Diyos ayon sa pagkakapahayag nito. Amen. Tayo ay sumasalamin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon at kung tayo ay makaunawa ng lahat ng mga bagay na ito at isang tabi natin ang sanlibutan, tayo ay magiging ayon sa katuwiran ng Diyos. Tayo ay magiging ilaw ng sanlibutan. At kung tayo ay kalulugdan ng Diyos ng mga ilaw ng sanlibutan, itatayo niya tayo na isang bayan sa ibabaw ng isang bundok. Amen. Noon, ang pinapahayag lang natin dito, magigilaw tayo ng sanlibutan. Hindi natin ipinapaliwanag na itatayo tayo ng bayan, itatayo tayo na bayan at sa ibabaw ng bundok pa. Pero ngayon, naunawaan natin ang talatang ito. Dahil dinadala tayo ng Diyos sa kaganapan ng talatang ito. Amen. Sino ang may ganitong pagkakataon? Amen. Ilalagay tayo ng Diyos sa isang mundo. Dahil inari tayo ng Diyos na ilaw ng sanlibutan. Ang ilaw ng sanlibutan ay mahayag sa atin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. At kung tayo ay mananatili sa kaharian ng ating Panginoong Kristo, higit pa ang kaluwalhatian ang mga hayag sa atin. Tayo ay magsitayo mga kapatid. Purihin ang Diyos.
Sa atin lahat, subukin natin ang Panginoon. Magbigay tayo ng panata sa Diyos. Amen? Ang Diyos, ano siya, makikipamagitan sa ating panata upang pangyarihin niya ang mga salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Ay dumulog sa Panginoon. Okay lang Diyos, ulit na Panginoon. Ito kami sa aming pasasalamat sa iyo. Para nagumpay ng pinagtulog mo at muling pinaliliwanag mo sa amin at pinahayag mo sa amin, O Diyos, sa mga kaliwanagan na ito patungkol sa pagiging ilaw at kung paano kami mamuhay sa Ebanghelyo, kung paano kami manalamin sa iyong mga salita at kung ano ang mga bagay na dapat namin makita sa pagsasalamin namin, O Diyos, sa iyong Ebanghelyo. Panginoon, salamat po, O Diyos. Panaganahin mo, Panginoon, ang pananabik ng bawat isa na maunawaan namin ang salita mo. At kami, O Diyos, ay magkaroon ng kagalakan sa tuwing aming napag-unawa ang lahat na ito. Sa tuwing aming nakikilala kung sino kami sa iyong harapan. At sa tuwing aming napagkikilala, ikaw na Diyos na sa amin ay tumawag at siyang nanghula ng lahat ng mga bagay at siyang nangyayari ayon sa iyong pagtutuwid sa amin kung saan daan mo kami dinadala at kung ano pagkatawag ang iyong pagkatawag ay tinalaga sa bawat isa. Salamat po Diyos sa iyong pangunguna, patuloy na pangunguna sa amin sa iglesia nito, sa mga pangunawa, sa mga pag-aaral na aming ginagawa, ay patuloy ka naglayag sa amin, O Diyos, ng lahat ng ito. Patuloy ka nga nakila, patuloy ka nga na Diyos sa amin, mikilos at kulabuan bayan. Salamat po, Panginoon, at kinalugdan mo ang aming pananampalataya. Salamat po, Diyos, at itinutuwid mo kami sa maraming mga kadahilanan. Salamat po, Panginoon, at dinadala mo kami sa kabanalan ng iyong katuwiran upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kapahayagan sa iyong harapan na kami nga ay karapat-dapat tumanggap ng mga pangako. Dahil sa aming mga pagsisikap sa Ebanghelyo, pagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo, o mahayag ka patuloy sa aming Panginoon at ikaw, O Diyos, ay maging hanga-hanga na patuloy. Alam namin ikaw ay dakila, ngunit hindi namin may takda kung ano at kailan, kung paano mo ihahayag ang kadakilaan na ito. Kaya patuloy ng iyong Diyos, naghahayag ng aming mga pagkakatiwala sa iyo, sapagkat ikaw na ay Diyos na sa amin ay nagtakda ng lahat ng mga bagay na ito. Kasiyahan mo, Panginoon, ang bawat isa ng iyong paglingap, ng iyong katuwiran, ng iyong mga gawa. Salamat po, Diyos, dahil ikaw ang Diyos na gumagabay sa bawat isa. Patuloy ka namin ihahayag at ikatatapos. Patuloy ka namin ihahayag at Diyos sa amin. At ikaw ay Diyos na sa amin. Gumagawa ng lahat ng bagay na ito. Panginoon, patuloy mo pangingatan ang iyong mga lingkod na nasa bayan ito sa kanilang mga pagsisikap, sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Panginoon, ibigay mo na rin nawa na pagpalugag-loob sa kanila ang mabuting kalusugan, ang mga pagpapala ayon sa kanilang mga pagpapagal at mga biyaya na binibigay ng Diyos ng iba ayon din naman sa kultura ng ibang tao para sa kanila. O Diyos, na mabuting kalooban ng kanilang pinamumuhay, igantihan mo nawa, Panginoon, ng isang mabuting kalooban, mabuting bagay para sa kanila. Salamat po sa katuwiran mo. Salamat po sa salita mo. At nawa, O Diyos, patuloy kang mahayag sa bawat isa ng iyong makapangyarihan nawa sa
pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Usap-usap ng mga kapatid, anong bagay na katotohanan, anong bagay na kagalang-galang, anong bagay na matuwid, anong bagay na malinis, anong bagay na kaibig-ibig, anong bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito, ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap. Ang mga bagay na ito ay gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Biyaya natin pa ng Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang paikutisan ng kanyang Espiritu Santo ay sumatin nawang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.